Kasi ang presyo. sa tingin ko, kung talaga yan eh. Puro, yung mga lumalabas ngayon na mayroong purong buhos na wall, hollow blocks na mga ng AEC blocks o ano man. More marketing lang yan eh. Pero kung titignan mo talaga, wala siyang buwan eh. Pwede kang, sabi ko nga, pwede kang gumamit ng karton lang ng... para sa shelter, Oo, sa shelter, properly engineered. Oo. Ano Basta siya? tanggap doon, halimbawa, tanggap ng building permit na requirement, specification na okay, pwede yan, di ba? Kaya lang natin nire-required ng, halimbawa, kasi ang building permit kasi, ang building code kasi, nire-required yung proper na specification ng materials para sa fire, kailangan fire resistant siya. For safety lagi tinitignan eh. Kaya yung for civil defense purposes din. Yes. Yung yung hindi porke na para tungkuan siya. Thermal conductivity, tapos sa Pilipinas, paano siya mag-behave kapag may ulan, earthquake, sunog. So kung yung wall system mo is masasatisfy niya yung mga ganong code or mga ganong requirement, walang magdidikta sa atin kung anong walang gamit mo. Oo. Tapos, di ba yung laging iniisip kung saan makakatipid, tip ko sa inyo. Kung magpapagawa kayo ng bahay na mga residential lang, di ba, mga bungalow, huwag na kayo mag-isip na iba-ibang mga anong klase gagamit ka ng halimbawa, purong buhos, gagamit ka ng AEC block. Doon tayo sa conventional. Conventional ka na lang. Yung natural, yung hollow blocks na lang. Maliit lang yung diferensya niya, maniwala kayo. Kumbaga, huwag na kayo maghanap pa ng ibang klaseng materials. Pero kung gusto mo na komportable ka, ang AEC block, ako gusto ko personal naman kasi malamig siya eh. Hindi siya tumatagos. Well insulated, magaan. Pero kung ang gagawin mo bungalow lang mas mahal siya. Kasi per square meter yan, mahal yung AEC. AEC block eh. Ang isang negative lang sa AEC, ang ganda ng topic, yung pagdidrill. Oo, kasi malambot yun. Pag magdidrill, di mag-drill. Kaya ginagawa namin sa site, kapag kailangan namin mag-drill, anticipated namin. For example, alam namin na dito sa area na ito, maglalagay kami ng TV, maglalagay kami doon ng solid block, mga ilang piraso na okay lang naman pagpatungin ng solid at ang AEC block. Hindi naman siya magkakaroon ng structural effect. Pero drillable kasi sa drillable sa solid block yung wall mount features natin, TV or kung ano yung mga painting. Sa AEC na ko iiyak. Pagpupulbos lang yun. Tapos yung sinasabi pa nila na purong buhos, maganda yung purong buhos, yung wall na purong buhos, maganda siya kung contractor ka at saka yung tawag to mass production yung gagawin mo. Oo, meron kang gang form. Kasi yung forma nun, ini-invest mo yun eh. Pero kung gagawa ka lang ng bahay mo, tapos purong buhos. Tapos disposable yung formers mo. Yari ka. Yari ka. Sa forma pa lang. Tsaka mahirap yun sir, pag ang isip naman ng tao hindi fix eh. May time na, for example, gusto ko may opening dito, gusto ko ganito yung laki ng kwarto. Paano pag gusto mo mag-revise or mag-renovate? Mahirapan ka. Or meron kang linya ng tubo na gusto mong i-divert. na naman yan eh. So ang hirap magsinsil ng RC. Maganda lang talaga siya kung halimbawa may-ari ka ng isang developer tapos gusto mong magtayo ng mga row house, yung mga halimbawa yung bibenta mo. Okay siya kasi meron ka ng more mo yun lang ang investment mo eh. Buhos ka na lang ng buhos eh. Okay siya, pero kung gagawa ka lang ng individual, ikaw lang mismo, wag yan. Nagbagagastan ka dyan. Or kaya naman yung sir, natutunan ko siya dun sa client namin na Russia, siguro 2 years ago yun. Sa Russia, kapag bangko or mga money-related rooms or function nung room, required na RC, tapos yung bakal nila hindi basta-basta. Kasi sa Russia, may mga mafia, may mga talagang nanloloob ng mga mamuha ng pera. So ganun yung reinforcement nila pagdating. Pero wala namang ganun sa Pilipinas. Baka ngayon pa lang pag narito. At saka yung uso ngayon na pinag-uusapan nila, gusto mo magtipid yung yung tawag dito, yung drywall. Yung partition, halimbawa, cement board. Cement board, buong cement board kasi yung parang metal parings ang gagamitin yung frame mo. Maganda siya. Mas mura siya. Makatipid ka. Problema lang kasi dyan, pag bagyuhin yung lugar mo, kasi magaan siya, pwedeng lumipad yan. Pwede sir, pwede internal partition lang. Internal partition pero siya. Pero yung perimeter natin, kasi sa Amerika, di naman sila hollow block, wala namang yung project ko dito, yung project ko ngayon sa Satwa, lahat yun, hindi lang kami ang plano nung client is lahat drywall. Kapag flat to flat, tsaka flat to corridor,
fire-rated drywall. Tapos kapag sa mga wet areas, yung moisture resistant drywall. Tapos kapag yung normal na partition, yung regular na drywall. Kaso hindi pinayagan kasi madali nga namang anuhin yung for example, wala ka sa bahay mo, may nagbakasyon ka. Napakadaling putulin ng drywall, makakapasok sa bahay mo na madaling i-rectify, i-renovate. Kumbaga sa magnanakaw, hindi siya safe. Kaya hindi pinayagan ng DDA authority. So, yun, ang ginawa namin, perimeter ng flat to flat, tsaka flat to corridor, dapat may solid blocks. Tapos yung internal partition, pwedeng drywall. Tanongin ko lang, engineer, tawag dito. Pag mayroon kang dinesign na bahay, tapos nung lumindol, nagkaroon ng mga cracks, masasabi mo bang failure ng design yun? Depende, sir. Alam ko, masalam mo to, sir, pero at least sa knowledge ko, depende sa crack. Kumbaga, pinapayagan na magkaroon ng damage yung bahay mo na pero hindi siya magkukulaps. Oo, tama yun, sir. Kasi wala namang, kahit pag gano'n ka kagaling mag-design ng structure, mag-engineer, magkakaroon pa talaga ng cracks. For example, lindol. Oo, lindol. Ang iniiwasan kasi dyan, yung mag-collapse bigla. Sudden collapse. Oo, sir. Kasi, sasagutin ko na yung tanong mo. Kasi, with respect sa pagde-design ng structure against lindol, although hindi rin ako structural engineer, nakakaintindi ako structurally, pero nag-ano pa ako, ngayon nakabagyan ako ng structural design, sir. Pero I mean, pag nagde-design kasi tayo ng structure against lindol, hindi naman porke sinabi na adequate siya sa lindol, walang damage. Which is, nabanggit mo na, sir, ang iniiwasan natin, for example, intensity 10 or yung the big one na inaantay natin, or kagaya na nangyari sa Thailand, yung high-rise building, bigla na lang parang deck of cards na iniiwasan natin yun yung failure na design. Yun ang failure na design. Dapat, ang mangyayari sa building mo is magmamanifest yung cracks. Kumbaga, bibigyan ka ng sign. Bibigyan ka ng sign. Yun ang pinaka-kwan doon eh. Ang pinaka-the best na design dyan, yung mabibigyan ka muna ng design, ng warning na kailangan mo umalis. Kailangan mo umalis. Kasi ang pinaka-concern talaga lagi ng building code is yung safety. Safety. Na walang mawalang buhay. Kasi the moment na nakalis ka doon sa bahay mo, at saka pa lang siya magkukulaps. So, halimbawa, nabigyan ka ng warning or pwede mo pang ma-repair yung building mo, magandang design yun. Sir. Tama. Magandang design yun. Kasi, hindi siya kasi pag nag-collapse bigla yan, hindi mo na yan ma-repair eh. Yan yung failure of design. Kasi kapag nagpakita yan ng cracks, nagpakita ng anomaly, pwede kang magpatawag ng specialist personnels na lagyan ng shoring, lagyan ng temporary support, i-address yung mga problema. Kumbaga, ma-address nyo yung solution. Doon papasok sa yung topic ko last time na yung under-reinforced tsaka over-reinforced concrete. Kung over-reinforced concrete tayo, ibig sabihin, unang magpipil yung yung concrete bago yung kuhan. Sir. Tama. Hindi, kung over-reinforced concrete tayo, kapag nag-fail yung steel, bigla-bigla na lang mag-collapse. Kasi dapat huli mag-fail yung concrete bago yung steel. Dapat na una mag-fail yung steel bago yung concrete. Sir. Kasi kapag nag-fail yung steel, hindi yan basta-basta mag-collapse. Kasi magka-crack lang siya Kasi kaya pa niyang i-handle ng concrete, di ba? Kasi yung steel, bago siya mag-fail, nag-elongate muna. So pag nag-elongate yung steel, siyempre, kung ganito tayo kahaba, tapos yung concrete mo is rigid, nakaganyan. So, walang problema. Pag yung nasa loob is humaba, so medyo magkakaroon ng deflection, susunod yung concrete na rigid, magkakaroon yun ng crack sa ilalim. So, yun yung indication na nababanat na yung steel mo, makakaalis ka, malalagyan mo ng tukod, marirectify mo, mariretrofit mo. Whereas doon tayo sa over-reinforced na, ayan, ang ganda ng siningit mo, sir. May foreman na nakikipagtalo sa akin na mali yung pag-iisip nila na pag maraming bakal, safe. Hindi gano'n. Pag maraming bakal, mas delikado yon kasi nga, mas marami yung volume, yung quantity ng bakal kaysa doon sa konkreto, hindi sa balanse. Kaya, kumbaga, yung imbis na hawakan niya yung bakal, magkukulos agad yung concrete, ang mag-hold na lang yung bakal. Hindi na kayang i-hold ng bakal yung buong structure, kaya nagkukulos. Bigla na lang siya magpuputol tapos collapse. Parang yung brittle failure. Kung tama yung term ko, siguro brittle failure yung tawag doon, correct me, yung mga structural personnel dyan. Pero point being yun siya. Tsaka kaya nga sinabing
Kaya nga sinabing reinforced concrete. Oo. Concrete yung main structure mo, meron ka lang reinforcement na bakal. Eh kung sobrang daming bakal mo, edi sana ano siya, concrete reinforced steel na yung main guy mo or yung main reinforcement mo is bakal. Tapos meron siyang support ang concrete pero hindi yung concrete yung main ano mo, main structure. Tapos meron lang reinforcement na bakal. Tsaka yung isa pa na idadagdag ko, the more na meron kang bakal, the less na meron kang concrete, eh kailangan mong concrete sa compression. So kung hindi mo malalaro ng tama yung kailangan kasi balance talaga ano 7 steel ratio, compromise din yung design mo. Eh hindi naiintindihan ng foreman yun Kaya importante talaga sa pagbibiguan, sa pagpapagawa ng bahay, mayroon talagang proper calculation yun. Hindi yan hinuhulaan. Minsan marami ako nababasa sa comment, engineer, okay na ba itong 5 pirasong bakal sa poste? Hindi ganun eh. Kasi bawat poste, bawat bahay, iba-iba yung behavior ng bahay minsan, at saka sitwasyon. Minsan ang hirap mag-reply no, sir. Kasi ano siya, ang entrada nila, sir, nakasubaybay ako sa iyo, follower mo ako, idol kita, sir. Magkukuhan tanong lang ako, meron akong ganitong number ng poste, ito yung bakal, 16mm, ito yung pundasyon. Okay na ba to? Hindi kaya na bang buhatin? Unang-una, parang sinasabi niyo lang sa amin, sir, baka pwede mo akong bigyan ng structural design na libre, which is yung trabaho namin. Pangalawa, hindi pwedeng sabihin na pag ganito yung parameters, immediately safe or hindi. Kasi bawat building, iba-iba yan ng load calculation, iba-iba yan ng load na experience, iba-iba. So, hindi pwede yung ganun. At saka sana maintindihan nila na pag once pag nag-design kami ng structural, yung mga structural engineer, nakasalalay dyan yung profession namin, yung license namin. Kahit gusto namin magbigay ng libre, kahit libre yan, sabihin pa natin, libre binigay natin, pag nagkaroon ng problema yung structure niyan, hindi ko pwedeng sabihin yan, libre naman yan eh. Diba? Libre naman yan eh. Hindi pwedeng ganun eh. Eh paano ko bumigay yung bahay na yan? Tapos sabihin ko ba, okay lang yan, libre naman yan eh. Bakit mo kasi libre lang naman kita, diba? Tsaka ano sir eh, tsaka sabihin natin ko, apat na 16mm, may anilyo every 100, ito yung size nung slab. Tapos sabihin ko, hindi safe yan. Paano ko mag-crack dahil hindi ko naman kinalculate. Ako pa ang kawawa, si engineer, binigyan ako ng mali. Kaya na maintindihan talaga nila, hindi ganun kadali. Kasi talaga mayroon siyang proper calculation. Every bahay, kailangan namin computein yung structure niya. Hindi yun hinuhulaan lang basta experience namin before. Halimbawa, mayroon na kaming ginawang building, yun din i-apply namin. Meron kaming idea sa size. Pero kailangan pa rin namin i-analyze yung structure para computein kung gaano karaming bakal ang kailangan. Kaya hindi kami basta-basta nakapagbigay kung ilang bakal, gaano kalaking poste, dahil talagang may kailangan niya ng proper calculation. At saka, pag binigay namin ng libre yan, at nagkaroon ng problema yan, kami pa rin na mapuputukan. Totoo. Buhay yung nakasalalay dyan. Hindi yan yung parang gamit lang yan na nakatira ka dyan, buong pamilya mo kung nagkaroon ng problema. Kamunti ko 6 months pinag-uusapan natin. Kukulong ako doon. Kahit sabihin ko sa'yo, libre lang yan. Ayun, ito sir, baka masagot mo ng ano. May nagtanong sa akin, pagdating daw sa lisensya natin sa Pilipinas, hanggang ilang taon, pwede tayong habulin kapag may problema sa structure. Baka may idea ka. Wala akong idea. Totoo lang. Sige, kung wala kang idea, sa opinion mo, ano siguro? Alam ko, kasi ang pagkakaalam ko lang yung building kasi, masasabi mo na safe ka na doon sa umabot siya ng 50 years. O 20 years, sorry, 20 years o 50 years. Hindi lang ako siguro. Parang alam ko 50. Pag 50 years, pag lumagpas ng 50 years yung structure mo, labas ka na sa pananagutan. Kumbaga, pero ang pinag-uusapan natin, structural defect. Tama na? Structural. Kumbaga, kung structurally, okay yung bahay mo within 50 years span. Magaling po, may mga cracks lang, wala kang 1 year. Oo, kasi may 1 year ka naman eh, may 1 year ka naman na pwede mo i-repair yan eh. Ang pinag-uusapan lang yan, pag nag-collapse, talagang suddenly collapse talaga. Hindi yun. Hindi tama, at least na ako. Siguro topic yun. Hindi siya maganda, tama siya. At least parehas tayo. Kung sasagutin natin yung tanong, within 50 years span, kung liable yung engineer na design. Kasi tama yung bridge na nag-collapse sa Isabela. Isabela nga ba yun? Kasi hinahabol yung structural engineer. Kaso may malawak yan eh. Yung tawag dito, mayroon niyang malawak na pag-uusapan yan. Malawak na pag-uusap.
bago ka magsabi na kasalanan ng engineer, maraming pinagdaanan yan eh. Halimbawa, siyempre in-apply mo ng building permit. Pag-apply ka ng building permit, magpapasa ka ng structural calculations. Inaprubahan ng building official. Ibig sabihin, yung calculation mo okay. Pagdating mo sa construction, yung contractor mo, kung okay siya hindi. Ngayon, kung halimbawa yung contractor mo tinipid yung materials, hindi niya kinuha yung specification ng materials, pwede rin managot yung contractor. Kumbaga, ngayon, hindi pwedeng lahat ng structural engineer. Marami yan. Kaya, pag nagkaso sila, yun ang problema doon. So, hindi. I mean, yung statement na bibitawan natin is, kung magkakaroon ng structural defect or structural anomaly ang isang building dahil sa poor design, within 50 years span, liable yung engineer. Pwede natin sabihin ganun, sir. Pwedeng ganun. Diba? Pero di lang ako sigurado sa totoo lang. Feeling ko ganun siya kasi, I mean, base sa sinabi mo, nasa isip ko rin yun hindi ko lang ayoko siyang sabihin, feeling ko, hindi ako sure, na, di ba, 50 years nga, kung within 50 years, hindi gumuho ang building mo, okay na. So, ibig sabihin nga, kung i-reverse natin yung logic, before mag 50 years, nagkaroon ng structural kasi anomaly. Kasi ang lifespan lang kasi halos ng building, 50 years. 50 years, as per code. Kasi ang 50 years kasi, bakit naging 50 years? Dahil sa bakal. Ang bakal kasi unang nasisira eh. Kaya minsan, pag after ng 50 years, kailangan mo i-assist yung building mo, yung tapos pwede nilang i-retrofit uli. Para tumibay uli, para humaba uli yung buhay. Kaya yun ang pagkakaalam ko. Kaya kumbaga, kung expand ang pag-uusapan ng obligasyon o responsibility ng nag-design, pananagutan mo yun. Kung halimbawa, yung expand ng 50 years. After 50 years, siyempre, yun na yung lifespan ng bahay na yan eh. Wala ka nang dapat pananagutan doon. Yun ang pagkakaintindi. Pero di ako sigurado ng 50 years. Siguro, pwede natin bitawan po kasi ano naman to eh. Kwentuhan lang naman to baka mayroon kayo idea dyan. Mayroon kayo idea. Ilagay niyo dyan. Makakatulong sa nagtanong sa akin. Ang ganda ng tanong niya actually eh. Pero feeling ko, most likely, kung may structural anomaly dahil sa poor design, dahil sa inadequate design, liable siya within 50 years span. Pero most likely, kung umabot ng 5 years, 10 years yung building na walang problema structurally, tama yung design, kung magkakaroon ng problema along the way, malamang sa construction yun. Tsaka 80% ng problema construction, hindi dahil sa masama ang contractor, hindi dahil sa walang technical competence yung contractor, dahil yan mahirap i-execute ang construction kumpara sa design. Maraming kuhan yan, tawag dito, pag ganun ba? Maraming usapin. Maraming usapin yan, kasi una-una, maraming kung investigation ang pag-uusapan, during construction, dapat yung contractor, mayroon silang proper na monitoring lahat. Yung konkreto, kailangan naka-testing yan, may testing, bakal, kailangan bawat nabubuhos, mayroong testing. Kumbaga, pati weather, kung kailan nagbuhos, lahat yan. Kung talagang akala ng iba, walang halaga yung mga monitoring na yun. Hindi nila alam, hindi yun ngayon importante. Importante yan in the future na kailangan nating mag-backtrack ng documents. Importante yun. Yan ang hindi nila nakikita. Nakala nila na gano'n. Pag nag-fail yung bill, problema ng design. Wala tayong documents. Marami yan. Kasi kung halimbawa yung calculation namin sa structural calculation is safe siya, pero pagdating sa site, nag-fail siya, maraming usapin yan. I-share ko na rin siya rin, naalala ko. Meron, yung kwento kanina, naging issue sa amin sa DDA, na yung drywall na ginamit namin is nagka-impose ng fine. Na-shutdown yung project, naglagay ng sticker yung munisipyo na kailangan shutdown yung project namin. And then, magre-resume lang yan kapag nakakuha kami ng proper DDA approval or something. Ngayon, nag-imbestiga lahat. Anong nangyari? Ako, nalimutan ko na kung anong ginawa ko, kung approve or reject or something. Ang kagandahan, kaya na-absuelto ako, yung materials, nireject ko. Nireject ko siya kasi walang DCL certificate, walang DCL approval, walang proper medium of qualification na ginawa or testing na ginawa para masabing pwedeng gamitin dito. Tapos yung design itself, hindi namin pinayagan pero nag-insist yung client. Tapos parang behind our back, in-apply ng contractor. So, medyo nagka-problema lang ako kasi ba't inalaw ko? Sabi ko, maraming meeting, tsaka before, parang nag-uumpisa pa lang ako nun. As in, parang 1 week pa lang ako, nireject ko na kasi kulang sa dokumento. Tapos, natulog yung papeles,
after siguro mga 3 months ago, nahalungkat ko dahil sa papeles na yon, absuelto ako. So ganun kahalaga yung documents na akala natin hindi mahalaga yung iba. Nakakatamad mag-lab, nakakatamad mag-safe keep ng documents, pero it will save lives. Naalala ko tuloy yun. Na-experience ko sa construction, lalo sa Pilipinas, yung mahulugan ka ng tao. Na-experience ko yun eh. Nahulugan ka ng tao, may nakuryente ng tao. Kasi, although, nasa stage ka ng learning eh. Hindi naman porque engineer ka, hindi mo masasabi mo talaga na okay lahat in terms of quality at saka safety. Andun ka pa rin sa process of learning. Nung may nakuryente ako na trabahador, kailangan, grabe yun. Takot ako kasi baka ako kasi ako engineer eh. Ako yung project engineer dun sa site eh. Madamay ako eh. Although kasalanan naman niya. Kaya, kumbaga na absolute total sa kasalanan naman ng kasi may proper documentation.